Sa pinakaunang umaga ng kwentong ito, makikita si Tatay Ruben na mabagal ngunit determinado ang paglalakad papunta sa ospital. Ang suot niyang kupas na polo ay tila ilang dekada na niyang kasama sa bawat lakad, at ang pantalon niyang medyo lumuwag ay nakalaylay ng bahagya sa kanyang payat na balakang. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang paghingal na para bang bawat bitaw ng hininga ay may kasamang pakiusap na sana ay kayanin pa ng katawan niya ang araw na iyon. Sanay si Tatay Ruben na hindi umaasa sa kahit kanino. Kahit matandang-matanda na siya, pilit pa rin niyang dinadala ang sarili sa kahit anong kailangan niya. Wala siyang kasamang anak o apo at wala rin naman siyang ganang ipaalam sa iba ang sarili niyang nararamdaman. Mula pa sa baryo, ilang hipat tricycle ang inabot niya para makarating sa ospital. Dala ng pag-asang baka masabi sa kanya ng doktor kung bakit ilang linggo na niyang nararamdaman ang paninikip ng dibdib at panghihina. Pagpasok niya sa lobby, hindi niya maiwasang huminto sandali. Sobrang liwanag ng lugar, ang daming taong nagmamadali, may umiiyak, may nag-aalala at may mga nurse na paikot-ikot na parang hindi na uubusan ang gagawin. Parang isang mundong hindi niya kabisado. Lalo na't hindi naman siya sanay sa modernong ospital. Humawak siya sa ibabaw ng dibdib niya, bahagyang napapikit at napahawak sa pader para hindi siya matumba. Pero tulad ng nakagawian niya sa buong buhay, nagpatuloy siya kahit mahirap at tinungo ang nurse station. Sa likod ng counter ay nakatayo si Bianca, isang nurse na kilalang-kilala sa ospital, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa masungit na pakikitungo. Nakataas ang kilay niya habang mabilis na nagtatype sa computer, tila ayaw na ayaw maistorbo. Nang maramdaman niyang may lumapit, hindi man lang siya tumingin agad. At nang tumingin siya, malinaw sa mukha niya ang iritasyon. Oo, lalaki, matanda, marumi ang damit, mukhang mahirap, isang tingin pa lang parang naghatol na si Bianca sa buong pagkatao ni Tatay Ruben. Ano po yun, tatay? Hindi napin dito ang pila. Ha? Agad niyang sabi, halatang nairita na kaagad. Hindi po kayo pwedeng basta lumapit dito. Doon muna kayo sa gilid, pakihintay na lang. Marahang umiti si Tatay Ruben, pilit na nagiging magalang kahit kinakabahan siya. Anak, humihingi lang naman ako ng tulong. Masakit ang dibdib ko, parang hindi ako makahinga ng maayos. Matagal na akong nakaupo doon, pero hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla siyang putulin ng nurse. Tatay, hindi emergency ang ganyan. Kailangan niyong sundin ang proseso. Hindi pwedeng inuuna ang hindi naman urgent. Pakisettle na lang ang sarili niyo doon. Hindi niya sinigawan si Tatay Ruben, pero ramdam sa tono ang pagmamaliit. Yung klase ng salita na parang hindi na niya kailangan pakinggan pa ang paliwanag. Basta para sa kanya, isa lang si Tatay Ruben sa mga nakakaabala. Sa likod nila, may ilang patient watchers na nakafita sa pangyayari. May isa pang nanay na nakapila ang gusto sanang tumulong. Pero mabilis siyang sinenyasan ng asawa niyang huwag makialam. Kilala nila si Nurse Bianca at hindi nila gustong pagsabihan ito. Muli namang humawak sa dibdib si Tatay Ruben. Kita na nanginginig ang kanyang daliri pero pilit na pinatatag ang sarili. Pasensya ka na, anak. Matagal lang kasi talaga akong naglalakad. Gusto ko lang sana, sir, hindi ko po trabaho makinig sa mga kwento ninyo. Ang trabaho ko ay follow ang protocol. At ang protocol, hindi kayo emergency. Kaya doon po kayo. Huwag nyo kaming iharang. Sa saglit na iyon parang tinamaan si Tatay Ruben, hindi sa dibdib, kundi sa dignidad. Sa buong buhay niya, kahit mahirap, kahit luma ang damit, kahit mag-isa, wala pang ganitong umaalipusta sa kanya ng harapan. Hindi siya sanay mapahiya ng ganito. Marahan siyang napayuko, inaabot ang upuan sa gilid at umupo ng dahan-dahan, pinipigilan ang nararamdang hilo. Tahimik lang siyang umupo,
sinusubukang hindi makaistorbo kahit halatang hirap na siyang huminga. Habang nakaupo siya, sinubukan niyang iayos ang sarili. Pinipilit niyang kumalma, pero unti-unti nang sumisikip ang dibdib niya. Napapikit siya at kahit dinig na dinig ang takbo ng mga tao, parang lumiit ang mundo niya. Pilit niyang kinukuha ang hangin, pero parang may nakadagan sa dibdib niya. Pero kahit ganoon, hindi siya tumawag ng pansin. Hindi siya humingi ng tulong. Ayaw niyang maging problema. Sa di kalayuan, dumating si Dr. Luis, nagmamadali pero alerto, dala ang clipboard. Napatingin siya sa paligid at agad niyang napansin ang matandang nanginginig. Napakunot ang noo niya. Hindi normal ang itsura nito. Hindi na niya inisip kung sino ang dapat niyang kausapin. Diretso siyang lumapit. "Tay, ayos nang po ba kayo?" Napansin kong parang hirap kayo huminga. Napatingala si Tatay Ruben at sa unang pagkakataong mula nang pumasok siya sa ospital, may boses na nagtanong kung ayos lang ba siya. Halos mahulog ang boses niya sa hina. "Anak," parang mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Hindi na nagdalawang isip si Dr. Luis. Tinawag niya agad ang mga intern at sinabing, "Get a wheelchair, now." At sa sandaling iyon, nagsimula nang gumalaw ang kwento na hindi alam ng kahit sino, maging si Nurse Bianca na magpapabago sa buong ospital. Ngunit para kay Tatay Ruben, isa lang ang mahalaga. May narinig sa wakas ang hina niya at may nagtanong kung ayos lang ba siya. Pagkatapos mapasakay sa wheelchair si Tatay Ruben, mabilis siyang dinala ni Dr. Luis palapit sa treatment area. Hawak pa rin niya ang dibdib niya at halatang pinipigilan ang pag-ubo para hindi makaabala, pero mas lalo lang siyang nahihirapan huminga. Pagdating nila sa isang bakanting cubicle, maingat siyang inilipat ng mga intern sa kama. Nakita ng doktor ang pamumutla ng labi ng matanda, pati ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Hindi ito pangkaraniwang pagod lang, malinaw na may nangyayaring mas malalim sa katawan ni Tatay Ruben. Habang tinitignan niya ang vital signs nito na siyang bumabagsak na, napalingon si Dr. Luis pabalik sa nurse station. Nandoon pa rin si Nurse Bianca, kampanting nakaupo at nakataas ang isang kilay habang pinapanood silang nagmamadali. Hindi man lang nito tinatago ang pagkainis sa ginagawang aksyon ng doktor. Hindi rin nagpakita ng kahit kaunting pag-aalala. Sa halip, napagapang pa ang ngiti sa labi nito, na parang kontento at nananatiling kumbinsido na hindi dapat unahin ng matanda. Hindi na napigilan ni Dr. Luis ang sarili. Tumayo siya mula sa gilid ng kama at diretsyong naglakad pabalik sa nurse station. Halata ang bigat at tensyon sa bawat hakbang niya. "Bianca, pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tanong niyang diretsyo, ngunit kontrolado ang tono. Nagkibit balikat ang nurse sabay sagot, "Ano na naman, Dok? Ang dami kong ginagawa. Hindi ako pwedeng basta tawag-tawagin lang." Hindi na kumibo si Dr. Luis sa ugali nito. Inilapit niya ang mukha niya ng kaunti at sinabing, "Anong ginawa mo sa pasyenteng iyon? Bakit hindi mo siya tinanggap kahit halatang hirap siyang huminga? Hindi mo man lang ba tiningnan ang kondisyon bago mo siya pinaupo?" Nakapamiwang si Bianca. Halatang hindi nagugustuhan ang tono ng doktor. "Dok, hindi emergency ang itsura niya. Mukha lang naman siyang pagod." At saka, tumigil siya sandali, tumingin sa direksyon ng matanda. Hindi naman siguro siya magbabayad ng maayos. Alam mo namang puno tayo ng charity cases. Hindi pwedeng inuuna natin sila ng inuuna. May protocol. Yun ang sinusunod ko. Sa halip na kumalma, mas lalong uminit ang pakiramdam ni Dr. Luis. Kumunot ang noo niya at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang pag-angat ng boses. "Bianca, halos himatayin na siya nung nakita ko. Kung hindi ko siya nilapitan, baka nasa sahig na siya ngayon. Hindi ba trabaho mo ring asikasuhin ang kahit sino, may pera man o wala?" Napatingin ang ibang nurse at nagkandahinto ang mga interne sa trabaho nila. Tile-like ang katahimikan.
Kahit ang mga pasyenteng nasa waiting area ay pansamantalang natigil sa pag-uusap. Kitang-kita sa lahat ang tila naglalabanang prinsipyo at ugali. Hindi pa rin nagpatalo si Bianca. Hindi ko kailangan ng sermon, Doc. Kung gusto mong ikaw na ang tumingin sa lahat ng naliligaw dito, sige. Pero huwag mong ipasa sa akin ang responsibilidad kapag hindi naman ako ang nagsabi na i-prioritize siya. Sa sandaling iyon, napahawak si Dr. Luis sa sentido niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sobrang frustrasyon. Hindi niya alam kung paano pa gagabayan ang isang taong hindi handang magpakumbaba o tumulong. Pero hindi na ito ang oras para makipagtalo. Mas mahalaga si Tatay Ruben. Kaya bumalik siya kaagad sa cubicle, pinahinto ang intern na nagpupunas ng braso ng matanda at sinabi, kailangan natin siyang ma-ECG at ma-chest x-ray agad. Possible heart-related ito. Bahagyang dumilat si Tatay Ruben nang marinig ang boses ng doktor. Medyo naliliwanagan ang ulo niya pero halatang hirap pa rin siyang huminga. Dok, pasensya na kung naging abala ako sa inyo, mahina niyang sabi. Agad siyang tiningnan ni Dr. Luis at mas lumambot ang ekspresyon niya. Tay, hindi po kayo abala. Dapat nga mas maaga ko pa kayong nakita. Gagawin namin ang lahat para maging okay kayo. Pangako niya, sabay hawak sa braso ng matanda. Unang beses sa maghapon na may tumingin kay Tatay Ruben nang hindi may halong pangmamaliit. Napapikit siya at huminga ng mas maluwag, kahit nahihirapan pa rin. Parang nabawasan ng kaunti ang bigat sa dibdib niya, hindi dahil sa gamot kundi dahil may nagpakita ng malasakit. Habang sinisigurado ng doktor na maayos ang pagkakabit ng oxygen tube sa ilong ng matanda, may isang intern na nagsabing, Dok, napapansin kong tumataas pa rin ang heart rate niya kahit naka-oxygen na. Ibig sabihin ito ay hindi simpleng pagod ang nararamdaman ni Tatay Ruben. Malalim ito, posibleng atake sa puso o iba pang kondisyon. Sige, dalhin niyo siya sa diagnostics. Sabihan niyo ako agad kapag okay na. Sabi ni Dr. Luis. Pero bago siya umalis, narinig niya ang marahang bulong ni Tatay Ruben. Salamat anak, matagal na akong hindi tinutulungan ng ganito. Sandaling napatingin ang doktor sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang bigat sa salitang narinig niya. Hindi pa niya kilala ang matandang ito, pero pakiramdam niya ay hindi basta ordinaryong pasyente ang kaharap niya. Parang may misteryong hindi pa nabubuksan, isang kwentong mas malalim pa sa inaakala nila. Sa kabilang banda naman, sa nurse station, napaupo si Bianca, nakataas ang baba at hindi man lang tumingin sa direksyon ng patient area. Hindi niya alam na ang pagkukulang niyang iyon ay magdudulot ng pinakamalaking pagkakamaling magtutulak sa kanya sa pinakamalaking gulo ng karera niya. Sapagkat ang matandang tinaboy niya ay hindi lang basta pasyente, kundi isang taong konektado sa ospital ng higit pa sa nalalaman ng kahit sino sa kanila. Dinala ng mga intern si Tatay Ruben sa diagnostics area at kahit naka-wheelchair na siya at may oxygen tube na sa ilong, halatang nanginginig pa rin ang katawan niya. Mahigpit ang kapit niya sa gilid ng upuan. Parang natatakot siyang mahulog o mawalan ng malay ng tuluyan. Tahimik lang siya, sinusundan ng tingin ang bawat ilaw sa kisame habang itinutulak siya sa mahabang pasilyo. Sa gitna ng tunog ng mga makina at paglalakad ng mga tao, ang usok ng kaba at panghihina ay patuloy na kumukulong sa dibdib niya na para bang anumang sandali ay bibigay na ang katawan niya. Nang makarating sila sa maliit na kwarto para sa ECG, maingat siyang pinahiga ng intern. Ramdam nilang natatakot ang matanda, kaya't mahinahon ang boses ng isang babaeng intern na nagpakilalang si Jamie. Tay, wag po kayong mag-alala ha. Mabilis lang po ito. Kailangan lang po naming tingnan ang tibok ng puso ninyo, sabi niya habang maingat na ikinakabit ang mga electrodes sa dibdib at braso ni Tatay Ruben. Tumango ang matanda, pero halatang nagpipigil ng hininga. Pasensya na. Anak, mahina lang talaga ako ngayon, bulong niya.
Mabilis gumalaw ang ECG machine at unti-unting lumitaw ang pattern ng tibok ng puso niya sa screen. Napakunot ang noo ng intern at mabilis na tumawag ng isa pang kasama. May mga irregular na spike, posibleng indikasyon ng arrhythmia. Hindi man sila sigurado kung gaano kalubha, pero malinaw na hindi ito basta pangkaraniwang sakit ng dibdib. Pagbalik ni Dr. Luis, agad na lumapit ang mga intern. "Doc, irregular po yung reading. Hindi stable ang rhythm. Kailangan nating i-monitor pa ng mas malalim," sabi ni Jamie. Sumilip ang doktor sa screen at lalong lumalim ang paghina niya. "Sige, i-prepare siya for chest x-ray at CBC. Dapat malaman natin kung may fluid sa baga o kung may iba pang dahilan ng panghihina niya." Habang inaasikaso ang proseso, nakaupo si Tatay Ruben sa gilid ng kama. Tila nagpapahinga pero halatang inuubos ng pagod. Para siyang taong matagal nang naglalaban mag-isa, pero ngayong may kaunting tulong siyang nararamdaman, doon pa niya naramdaman ang bigat ng lahat. Kung hindi siya natulungan kanina, baka hindi na niya nagawang makarating sa puntong ito. Huminga siya ng malalim, nakatitig lang sa sahig at marahang napapaluwa nang hindi napapansin ng iba. Sa labas naman ng diagnostics area, may ibang eksenang nagaganap. Nakita ng ilang staff si Nurse Bianca na may hawak na clipboard, ngunit halatang hindi mapakali. Kanina pa niyang nakikita si Dr. Luis na paikot-ikot at may kung anong kaba ang gumapang sa tiyan niya. Hindi niya yon aaminin pero ramdam niya ang bigat sa sikmura niya. Ang doktor na bihirang-bihirang magtaas ng boses ay halatang nagagalit sa ginawa niya. Pero imbes na magsisi, mas nangibabaw sa kanya ang inis at pride. Grabe naman si Doc, isa lang namang matandang mukhang palaboy ang inuna niya, bulong nito sa kasamang nurse. Pero napansin ng kasama niyang nurse na may natatagong pag-aalala sa tono ni Bianca. Wala siyang sinagot. Hindi dahil pumapanig siya, kundi dahil alam niyang mali ang ginawa nito. Wala lang siyang lakas ng loob na sabihin. Habang nagpapatuloy ang mga tests kay Tatay Ruben, si Dr. Luis ay bumalik sa nurse station para buuin ang preliminary report. Pero habang nagtatype siya, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Bianca. Ang bawat salita nito kanina ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang prinsipyo. Ilang taon na siyang doktor at alam niya sa sarili na hindi pera ang dapat maging batayan ng atensyon ng isang pasyente. Kaya lalo siyang nadismaya. Samantala, sa isang waiting area malapit sa hallway, may dalawang watcher na nag-uusap tungkol sa insidenteng nasaksihan nila. "Nako, kawawa naman yung matandang yun. Kita mo, sumasakit na nga dibdib, pinagalitan pa." "Oo nga, hindi ko alam bakit ganyan yung nurse na yon. Para bang sila ang nagmamay-ari ng ospital. Hindi nila alam na ang taong pinag-uusapan nila ay may koneksyon sa ospital na mas malalim pa sa pagkakaalam nila. Hindi nila alam na ang pang-aalipusta ni Bianca ay isang malaking pagkakamaling unti-unti nang nagbubukas ng pinto sa isang mas malawak na katotohanan." Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta ng chest x-ray. Agad itong ibinigay kay Dr. Luis na tila napahinto sa paghinga habang sinisipat ang larawan. May nakitang shadow sa bahagi ng baga, posibleng fluid buildup at may senyales din ng mild enlargement ng puso. Hindi pa ito life-threatening, pero kalarong kailangan ng immediate treatment. Nang binalikan niya si Tatay Ruben, nakita niyang nakasandal ito, natapikit at tila nagpapahinga. Pero nang marinig siyang papalapit, dumilat ang matanda at marahang ngumiti. "Salamat ulit, anak. Ang dami ko nang dinaanan bago makarating dito." Lumapit si Dr. Luis at umupo sa tabi niya. "Tay, kailangan ko pong malaman, gaano nakatagal itong pananakit ng dibdib niyo?" tanong niya. Napatingin ang matanda sa malayo. Parang may inaalalang hindi niya maipaliwanag ng diretsahan. "Mga ilang linggo na rin, pero ayoko na kasing maging abala sa iba, kaya tiniis ko na lang." Pinikit ni Dr. Luis ang mga mata, hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa sakit na naramdaman niya para sa matanda. Alam niyang kung hindi ito inasikaso agad, posibleng lumala pa ito ng hindi namamalayan. Tay, hindi kayo abala. Hindi dapat kayo nagpapakahirap ng ganito. Kailangan niyo pong manatili sa ospital para ma-monitor namin kayo. Mahina pero matatag niyang sabi. Tumingin ulit si Tatay Ruben sa kanya at may kung anong bigat sa mga mata niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kung sino siya. Hindi niya rin alam kung may rason ba para gawin iyon. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya hinusgahan ni Dr. Luis. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naramdaman niyang may nagmalasakit nang hindi humihingi ng kapalit. Habang nag-uusap silang dalawa, walang kaalam-alam si Bianca at ang iba pang staff na wala na silang oras. Dahil ang misteryong pangalan na nasa hospital record ay unti-unti nang mawubunyag. At kapag iyon ay nangyari, ang tahimik na ospital na ito ay magugulantang sa katotohanang hindi pa nila kailanman inakalang totoo. Pagbalik ni Tatay Ruben mula sa diagnostics, muling naramdaman ang bigat ng katawan niya. Parang unti-unting naghihigpit ang hangin sa paligid. At bawat paghinga niya ay may kaunting kirot. Maingat siyang inihapid pabalik ng mga intern sa silid kung saan siya pansamantalang ipinapahinga. Tahimik lang siyang nakahawak sa dulo ng kumot at kahit may oxygen na, ramdam niyang nangihina pa rin siya. Pero hindi niya ipinapakita ang takot. Sanay siya sa sakit, sanay siya sa hirap at sanay siyang walang maasahan kundi ang sarili niya. Sa kabila ng lahat, may kakaibang pananahimik sa mga mata niya. Parang malalim na iniisip ang mga pangyayaring bumabalot sa ospital na minsan ay bahagi ng kanyang pangarap. Samantala, abala si Dr. Luis sa pagbabasa ng test results. Isa-isa niyang sinusuri ang bawat detalye. Ang irregular heartbeat, ang shadow sa baga, ang posibilidad na may fluid buildup. Nagsisimula ng mabuo sa isip niya ang kabuuang kondisyon ni Tatay Ruben. Hindi man ito life-threatening sa ngayon, malinaw na hindi na dapat ipinagpapaliban. Habang binabasa niya ang file, napansin niya ang maliit na ID card na inabot ng intern, ang lumang health record ng matanda. Nakasulat doon ang pangalang Ruben Alcantara. At sa sobrang pagkabilis ng takbo ng isip niya kanina, hindi niya agad napagtanto kung bakit parang pamilyar ang pangalan. Nang muli niyang tingnan, doon siya napatigil. Ang pangalan na iyon parang nabasa niya na. Kaya tumayo siya at naglakad papunta sa hallway kung saan nakasabit ang founder's frame ng ospital. Naroon ang malaking litrato ng isang batang doktor at katabi nito ang pangalan ng taong nag-donate ng lupang kinatatayuan ng ospital. Isang pangalang matagal nang hindi nababanggit pero nirerespeto ng lahat. Malinaw nitong nakasulat, Ruben D. Alcantara, founder and principal benefactor. Napatigil si Dr. Luis, humigpit ang hawak sa clipboard at marahang napabulong. Imposible, siya ba talaga? Bumalik siya agad sa room ni Tatay Ruben at muling tinitigan ang ID card. Parehong-pareho, parehong pangalan, parehong middle initial. Kahit mas matanda na at kita ang pagod ng panahon sa mukha ng matanda, hindi maikakaila ang pagkakahawig. Nakalapit siya sa kama at marahang tinanong, "Tay, Ruben Alcantara po ba talaga pangalan ninyo?" Dumilat ang matanda at bahagyang nagtaka. "Oo, anak. Bakit mo na itanong?" Pero bago pa makasagot si Dr. Luis, biglang pumasok si Nurse Bianca sa silid na may daladalang chart. Nakataas pa ang kilay niya at halatang hindi interesado sa pasyente. "Dok, ano bang plano niyo dito? Sobrang daming naghihintay sa labas. Hindi naman kailangan ang admission ng..." Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang napalingon si Dr. Luis at nagbago ang tono ng boses niya. Hindi na pagod kundi matatag. "Bianca, lumabas ka muna. Kailangan kong kausapin ang pasyente."
Pero sa halip na umalis, nagtaas si Bianca ng ulo. Parang lalong nag-iinit ang ulo. "Doc, hindi pwedeng inuuna ang hindi naman VIP. Ang daming ibang pasyenteng mas nangangailangan ng..." Hindi na niya tinapos dahil hindi na nakapagpigil si Dr. Luis. "Tumigil ka, Bianca. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka muna." Ngayon, nabigla ang nurse. Hindi niya inasahan na mapapahiya siya ng ganoon sa loob ng silid. Namilog ang mata niya. Nagtatalo ang galit at gulat sa mukha, pero kahit anong yabang niya, hindi niya kayang suwayin ang doktor na iyon sa harap ng mga intern. Kaya lumabas siya ng silid, pero hindi nawawala ang iritasyon sa mukha niya. Hindi niya alam na iyon ang simula ng pagbulusok ng kanyang tiwala sa sarili. Pagbalik sa loob, huminga ng malalim si Dr. Luis. "Tay, ilang taon na po ba mula nang huli kayong pumunta rito?" Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang matanda, na parang naaalala ang isang panahon na matagal na niyang tinago. "Matagal na, anak. Hindi ko na rin maalala. Basta noong may nakilala akong ilang doktor dito, sila pa ang nagpumilit na ilagay ang pangalan ko sa pader. Hindi ko naman iyon ginusto," sabi niya. Sa puntong iyon, lalong tumibay ang paniniwala ni Dr. Luis. Alam niyang hindi iyon basta kwento. Totoo. Simpleng-simple lang ang pagsasalita ni Tatay Ruben, pero halatang may bigat, may katotohanan, at sa loob-loob ng doktor, parang sumabog ang isang bombang hindi niya inaasahan. Ang matandang halos hindi pinansin ng mga staff, lalo na ni Bianca, ay ang mismong taong dahilan kung bakit may ospital sila. Ang taong nagbigay ng lupa, nagbigay ng pondo, nagbigay ng pangarap para makapagsimula ang ospital na ito. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin, pero halatang kailangan na. "Tay, gusto ko lang pong malaman ninyo na kung ano man po yung nangyaring paghihintay kanina, hindi po iyon dapat nangyari. Hindi kayo dapat pinagsabihan ng ganoon at may kailangan po kayong malaman." Bago pa man niya lumabas ang buong katotohanan, biglang may kumatok sa pinto. Mabilis itong bumukas at isang babaeng nasa edad 40 ang pumasok, natasuot ng formal attire, may hawak na tablet, pathalatang nagmamadali. Siya si Miss Clarice, ang hospital administrator, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa ospital. At pagkapasok niya, ang unang nakita niyang pasyente ay ang matandang nakahiga. Humihina pero nakangiting payapa. Napahinto siya para bang tumigil ang hangin sa loob ng silid. "Sir? Sir Ruben, kayo ba yan?" Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Tatay Ruben at marahang ngumiti. "Anak, ang tagal na." Sa sandaling iyon, hindi man lang makagalaw si Miss Clarice. Namilog ang mata niya, nanikip ang dibdib niya sa gulat, at halos mahulog ang hawak niyang tablet. Hindi lang siya basta nagulat, halos manghina siya sa pagkabigla. Lahat ng staff na narinig ang pangalan ay sabay-sabay na napatingin. Maging ang mga intern ay parang natuyuan ng laway. At doon nagsimulang gumalaw ang ospital sa isang direksyong hindi inaasahan ng kahit sino sa kanila. Ang matandang tinaboy, pinagalitan, ipinagtabuyan at hindi pinansin ay hindi lang basta pasyente, kundi ang mismong taong may pinakamalaking ambag sa ospital na kinatatayuan nila. At ang nandoon sa labas ng pintuan, hinihingal, nanginginig at napapalunok ng laway ay walang iba kundi ang nurse na umaalipusta sa kanya kanina. Sapagkat ang katotohanay hindi na maitatago. At ang gulong paparating ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan nila. Pagkapasok ni Miss Clarice sa silid at makita si Tatay Ruben, para siyang nabura sa laas ng gulat. Hindi man niya direktang sinabi, pero halata sa kaba ng dibdib niya na matagal na niyang gustong makita ang taong ito. Ang taong ilang taon nang hindi nagpapakita, ngunit nananatiling alamat sa ospital. Si Dr. Luis, bagamat nagulat din, ay agad na lumayo ng kaunti upang bigyan sila ng espasyo.
Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang buong staff na tahimik na nagmamasid mula sa pintuan ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang matandang pinabayaan, hindi pinansin. At kahit pinahiya ay ang mismong pangalan na nakaukit sa pader ng ospital. Marahan na lumapit si Miss Clarice sa kama. Hindi maipinta ang mukha niya, hindi mo malalaman kung natutuwa siyang makita si Tatay Ruben o nahihiya dahil sa sinapit nito kanina. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Sir, bakit hindi niyo po sinabi na nandito kayo? Bakit po hindi kayo nagsabi na kayo'y paparating? Napatingin si Tatay Ruben at may kalmadong ngiti sa kanyang labi. Tila walang galit, walang tampo. Anak, hindi ko namang kailangan ng espesyal na pagtrato. Nagpunta lang ako para magpatingin. Kahit ilang taon na ang lumipas, ayaw niyang isipin na may utang na loob ang ospital sa kanya. Para sa kanya, nagbigay lang siya noon dahil gusto niyang makatulong, hindi para kilalanin o purihin. Pero para sa mga staff na nakamasid, mas lalo silang binalot ng hiya. Lalo na ang mga nakasaksi kung paanong tinaboy siya ni Bianca. Tahimik silang nagkatinginan, bawat isa'y ramdam ang bigat ng kasalanan kahit hindi naman sila ang direktang ng api. Pero hindi iyon maiiwasan. Nakita nila kung gaano kahina ang matanda at wala man lang sumubok na lumapit o tumulong. Mas pinili nilang umiwas. Mas pinili nilang sundin ang masungit na nurse kesa pairalin ang malasakit. Habang sinusuri muli ni Dr. Luis ang vital signs ni Tatay Ruben, may isang intern na nagtanong ng mahina. Dok, ibig sabihin siya po yung nasa founder's frame? Tumango ang doktor, ramdam ang lalim ng pagkagulat sa sarili. Oo, siya ang dahilan kung bakit may ospital tayo ngayon. Nag-iwas ng tingin ang ilang nurse at may isang umiiyak sa sulok. Napapabulong ng sorry kahit hindi alam kung kanino niya dapat sabihin iyon. Pero ang pinakamalalim ang takot ay si Bianca na nasa labas pa rin, ngunit hindi alam kung dapat bang lumapit o tumakbo palayo. Hindi niya mapigil ang pagkabog ng dibdib. Ang bawat insultong sinabi niya, bawat pagtaboy, bawat tingin ng pangmamaliit ay parang bumabalik sa kanya ng 5 ulit ang sakit ngayon. Sa loob naman ng silid, inilabas ni Miss Clarice ang isang maliit na dokumento, isang lumang file na tila panay alikabok na ang laman. Sir Ruben, matagal ko na pong hawak ito. Siguro po'y nakalimutan ninyo na. Pero dokumento po ito ng donasyon ninyo. Nakatala dito na kalahati ng lupang pinagpapatayuan ng ospital ay galing sa inyo. Hindi ko po alam kung paano namin kayo mapapasalamatan ng sapat. Napangiti lang si Tatay Ruben, bahagyang umiiling. Anak, kaya po lang yan ginawa noon dahil gusto kong may ospital ang mga taga rito para may mapuntahan ang mga walang pambayad. Hindi kailangan ng kahit anong kapalit. Ang mahalaga, nakakatulong pa rin ito hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, napaluha si Miss Clarice. Hindi niya alam kung nakararamdam siya ng hiya, pasasalamat o guilt. Pero isang bagay ang malinaw, hindi niya hahayaan na maltratuhin ulit ang taong ito sa ospital na siya mismo ang tumulong magtayo. Habang nangyayari ito, pumasok si Dr. Luis upang ipakita ang findings. Tay, kailangan po kayong ma-confine. Hindi po pwedeng pauwiin kayo. Kailangan kayong i-monitor at gamutin ng tuloy-tuloy. Hindi niya alam kung paano sasabihin na may posibilidad ng heart complications, pero ramdam niyang mauunawaan ni Tatay Ruben. Tumango ang matanda, marahang huminga at walang kahit anong pagtutol. Sige anak, kung ano ang sabi mo, yun ang tama. Sa labas ng silid, biglang nagkaroon ng pag-aalala at tensyon. Ang mga staff ay naghihintay kung sino ang tatawagin para kausapin tungkol sa insidente. Hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito, lalo na't ang ospital ay may seguridad at patakaran na nagbebenta ng respeto sa pangalan ni Ruben Alcantara. Hindi nila alam kung paano ilalayo ang sarili mula sa galit at kahihiyan na posibleng dumating. At doon, unti-unti nang nagsimula ang pag-uusap na hindi kayang pigilan. Sino ang nagtaboy sa kanya? Sino ang hindi nag-assist?
Sino ang hindi tumingin sa kondisyon niya? Nakita mo ba kung sino ang unang sumigaw sa kanya? At kahit walang nagsabi ng pangalan ni Bianca, lumalabas ito sa mga bulungan, sa palihim na tingin at sa pag-iwas niya sa mga mata ng lahat. Ngunit hindi alam ni Bianca na hindi pa iyon ang simula ng kaparusahan. Hindi niya alam na ilang minuto na lang ay tatawagin siya ni Miss Clarice. Hindi niya alam na sa unang pagkakataon sa buong karera niya, haharap siya sa katotohanan na hindi niya kayang takasan. At kahit anong yabang ang dala niya, kahit anong tapang ang itinatago niya, hindi siya magiging handa sa pagsabog ng katotohanang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sapagkat ang pasyenteng nilait niya, ang matandang inismira niya, ay hindi lang mahalaga. Isa itong haligi ng ospital. At ang galit ng isang haligi ay hindi mayahambing sa galit ng kahit sinong ordinaryong tao. Tahimik ang buong ospital matapos kumalat ang balita kung sino talaga si Tatay Ruben. Kahit saan ka tumingin, ramdam ang bigat ng tensyon, mga nurse na biglang naging tahimik, mga staff na umiwas sa isa't isa, at ilang intern na halos hindi na makapagsalita dahil sa laki ng pagkagulat. Pero sa gitna ng lahat, isa ang pinaka-hindi mapakali, si Nurse Bianca. Nakaupo siya sa isang sulok ng nurse station, hindi makatingin sa kahit sino. Pilit niyang pinipigilan ang panginginid ng kamay niya habang hawak ang chart. Parang naghalo ang hiya, takot at pagkalito sa dibdib niya. Hindi niya akalain, ni sa pinakamalala niyang inaasahan, na ang matandang halos itinutulak niya palabas ay ang mismong pangalan na pinoprotektahan ng ospital. Habang halos hindi gumagalaw si Bianca sa kanyang upuan, sa loob naman ng private room, nakaupo si Miss Clarice sa tabi ni Tatay Ruben. Nakayuko siya, parang nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalita. Sir, humihingi ako ng paumanhin. Hindi dapat kayo napabayaan ng ganito. Hindi dapat nangyari ang kahit isa sa mga sinabi nila sa inyo kanina. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero sana malaman niyo pong hindi namin ginusto ang nangyari. Ngumiti si Tatay Ruben, hindi pilit, hindi mabigat, isang uri ng ngiti na puno ng kababaang loob at pag-intindi. Anak, matagal na akong nabubuhay. Sanay na ako sa pagtitiis. Hindi naman ako nagpunta dito para maghanap ng espesyal na pagtrato. Gusto ko lang magpagamot. Binigyan niya ng mahinang tapik sa braso si Miss Clarice na tila hindi pa rin makapaniwala sa kabaitang ipinapakita ng matanda. Kung sino man ang nagkamali, anak, hayaan na natin. Hindi ko hinahanap ang parusa. Ang kailangan ko lang, sana ay maging mabuti pa rin ang serbisyo sa mga taong mas mahina kaysa sa akin. Hindi nakapagsalita si Miss Clarice. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata dahil sa lalim ng kabutihan ng matanda. Hindi niya alam kung paano nabuhay sa ganitong mundo ang isang taong napakabait at napakahinahon kahit sino pa ang nangapi sa kanya. Dumating si Dr. Luis at inilapag ang updated findings. Sir, kailangan ko lang pong ipaalam na may nakita kaming fluid sa baga niyo. Hindi naman po malala, pero kailangan pa rin nating bantayan. Kailangan niyo pong sumailalim sa ilang araw ng gamutan. Tumango si Tatay Ruben at sinabing, kung ano ang kailangan, anak, nandito naman ako. Nang marekomenda na ng doktor ang full admission, tumawag si Miss Sarah, Clarice ng 2 nurse, upang ayusin ang kamarote at mga kagamitan para kay Tatay Ruben. Ngunit nang malapit ng tawagin ang mga pangalan, mabilis na pinigilan ni Dr. Luis ang administrator. Huwag si Bianca, huwag na huwag siyang dadaan dito. Nagulat si Miss Clarice pero hindi na siya nagtanong. Alam niyang hindi iyon basta utos, may sugat na kailangang harapin. Sa gitna ng abalang paghahanda, lumabas si Dr. Luis upang kausapin si Bianca. Nakatanaw siya mula sa nurse station, nakayuko, hindi makatingin sa sinuman. Paglapit ng doktor, hindi pa man siya nagsisimula ay nanginginig na ang boses ng babae. Dok, kung tungkol po ito sa nangyari, hindi ko po alam. Hindi niya na tinuloy.
Napaluha siya ng tuluyan. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga alam kung sino siya. Hindi ko alam na siya pala yung nasa portrait. Hindi ko naman sinasadya, Doc. Pero hindi agad nagsalita si Dr. Luis. Tumayo lang siya sa harap nito. Malamig pero hindi malupit ang tingin. Bianca, kahit hindi mo alam kung sino siya, mali pa rin ang ginawa mo. Hindi mo kailangan malaman ang pangalan ng pasyente para tratuhin siya ng tama. Hindi dahil hindi siya sosyal, hindi dahil mahirap siya, hindi dahil marumi ang damit niya, walang dahilan para pagmalupitan mo siya. Nilingon ni Bianca ang sahig, napapailing at halos hindi makahinga sa bigat ng hiya. Hindi niya kayang sabihin na sanay na siyang gawing batayan ang itsura ng mga pasyente. Ngunit ngayong pinapakinggan siya ng doktor, biglang bumigat ang konsensya niya. Hindi na niya kayang i-deny iyon. Dok, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na ganito kahalaga ang taong tinaboy ko. Hindi ko alam. Pero agad siyang pinutol ni Dr. Luis. Hindi dahil mahalaga siya, dahil tao siya. Bianca, hindi mo kailangan malaman kung sino ang mayaman o mahirap para ka maging mabuti. Kahit ordinaryong pasyente siya, wala kang karapatang tratuhin siya ng ganon. Hindi mo kailangan maging mabait kung alam mong mayaman. Doon mo tunay na makikita ang puso ng isang nurse, kung paano niya tratuhin ang taong walang kaya. Sa unang pagkakataon, tunay na pumama sa puso ni Bianca ang sinabi ng doktor. Parang nabasag ang pader ng kayabangan at ang kapal ng pride na matagal na niyang dala. Napaluha siya hindi dahil natatakot siya sa parusa, kundi dahil ngayon lang niya na-realize kung gaano kabigat ang ginawa niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sarili. Hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad kay Tatay Ruben. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi niya maiiwasang humarap sa katotohanan. At habang nakatitig siya sa sahig, at si Dr. Luis naman ay tahimik na hindi naglalakad palayo, may kumatok sa pintuan ng koridor. Isang senyales na tinatawag na si Bianca ni Miss Clarice. Sa puntong iyon, napalunok si Bianca. Nanghina ang tuhod niya. Dahil alam niyang ang pagharap niya ngayon ay hindi basta paliwanag. Ito na ang pagharap sa sarili niyang ginawa. At sa taong hindi niya inakalang kailangan niyang pagbayaran. Tinawag ni Miss Clarice si Bianca sa isang maliit na conference room sa loob ng administrative wing ng ospital. Tahimik ang paligid at tanging mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Sa bawat hakbang ni Bianca, parang may dumadagundong na kaba sa loob ng dibdib niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon, pero alam niyang wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang katotohanan na siya mismo ang nagdulot. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Miss Clarice na nakaupo, nakahalukip-kip at halatang pilit pinapanatili ang composure sa kabila ng halatang gulat at galit na nararamdaman nito. Hindi rin nakatulong na nakatayo sa isang tabi si Dr. Luis, ngunit bakas sa mukha nito ang seryoso at pagod na pagtingin. Umupo si Bianca, nanginginig ang kamay at hindi makatingin ng diretsyo sa administrator. Tahimik lang muna si Miss Clarice, parang sinusukat ang bawat hinga ni Bianca bago ito nagsalita. Bianca, may ideya ka ba kung bakit ka tinawag? Ang tanong na iyon ay diretsyo, malamig at walang sino mang makafalusot. Marahang tumango si Bianca, napapikit, parang pilit hinahanda ang sarili. Ma'am, tungkol po sa matandang pasyente, humihingi po ako ng hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng marahang pudugtong ni Miss Clarice. Hindi matigas pero puno ng bigat. Hindi lang tungkol sa pasyenteng matanda, Bianca. Tungkol ito sa taong nagbigay ng buhay sa ospital na ito. Tungkol ito sa taong halos hindi mo tiningnan bilang tao kanina. Kahit anong paliwanag pa ang dadalhin mo, hindi mo kayang bawasan ang ginawa mo. Hindi nakatingin si Bianca, pero tumulo ang luha niya, dahan-dahan, walang ingay. Ma'am, wala po akong balak maging masama. Hindi ko po alam kung sino siya. Hindi ko alam na siya pala ang founder. Hindi ko po sinasadya.
Muling lumalim ang boses ni Miss Clarice. Hindi ko kailangan marinig kung sinasadya mo o hindi. Bianca, ang trabaho mo ay hindi base sa pagkilala mo. Ang trabaho mo ay tumingin sa bawat pasyente bilang tao. Hindi VIP, hindi charity case. Tao. At si Mr. Ruben, siya pa ang pinaka hindi dapat nakakita ng ganoong pagtrato. Pero siya pa ang unang nakaranas nito mula sa'yo. Napaupo si Bianca ng tuwid. Halos hindi makahinga sa bigat ng hiya. Ma'am, patawarin niyo po ako. Handa po akong tanggapin kahit anong parusa. Basta po sana maayos ko pa ang trabaho ko. Hindi ko po sinasadya na maging dahilan ng ganitong iskandalo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Bianca, nagsalita si Dr. Luis. Bianca, hindi ka namin paparusahan dahil sa iskandalo. Pinaparusahan ka dahil nalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil nangihina na siya. Paano kung hindi ko siya nakita? Paano kung tuluyang bumigay ang puso niya sa waiting area? Habang binabalewala mo ang hininga niya, baka doon na siya bumigay. Doon siya muntik na mamatay. Tumulo ang mas maraming luha mula kay Bianca. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas mula sa dalawang mataas na opisyal ng ospital. Wala siyang depensa. Wala siyang paliwanag na pwedeng gumaan ang sitwasyon. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit niya hinayaang umabot sa ganito. Hindi niya alam kung ito ba ang ugali niya o naging bahagi ng kanyang araw-araw na pakikitungo na hindi niya napansin na nakakapatay na pala. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling nagsalita si Miss Clarice. Bianca, kailangan mong harapin si Sir Ruben. Hindi namin pwedeng itago sa kanya ang nangyari. Kailangan mong humingi ng tawad. Hindi namin alam kung anong sasabihin niya, pero dapat mong marinig. Ang pagharap mo ay hindi para sa amin, para iyon sa kanya. Napaluha si Bianca ng mas malakas, hawak-hawak ang dibdib na para bang nahihirapan siyang huminga sa bigat ng konsensya. Ma'am, hindi ko po alam kung kaya ko. Nahihiya po ako. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Isang malalim na buntong hininga ang sinagot ni Miss Clarice. Hindi mo kailangang kayanin. Kailangan mo lang gawin. Hindi lahat ng pagkakamali ay na-erase. Pero lahat ng tao pwedeng magbago. Ang tanong, handa ka ba? Tahimik si Bianca. Walang lumalabas na salita. Pero sa pag-angat ng kanyang ulo, sa pula ng mata at basang pisngi, unti-unti siyang tumango. Ma'am, kaya ko po. Kailangan kong harapin ang pagkakamali ko. Nang lumabas siya ng conference room, tila lumiit ang mundo niya. Humahakbang siya papunta sa hallway kung saan naroon ang kwarto ni Tatay Ruben. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hinga ay puno ng takot. At habang papalapit siya, nakikita niya ang pintuan ng kwarto na medyo nakabukas. Nakikita niya ang loob, ang banayad na ilaw, ang payapang mukha ng matanda. At sa mismong pintuan, natigilan si Bianca. Hindi dahil nahihiya siya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil ngayong lang niya na-realize na ang taong nasa loob, ang taong tinaboy minamaliit at halos hindi niya tiningnan ng maayos ay hindi lang founder, kundi isang tao na marunong magpatawad, isang tao na hindi naghahanap ng ganti, isang taong kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ay hindi nagbitaw ng galit. At ngayon, kailangan niyang harapin ang taong iyon, ang taong magiging salamin ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Maingat na huminga si Bianca bago tuluyang pinihit ang pinto. Hindi pa man niya lubos na binubuksan iyon, ay ramdam na niya ang malakas na kabog ng dibdib niya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya. Pilit siyang pinipigilan, pero nagpatuloy siya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Tatay Ruben at ang unang sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng silid, ang mahinang tunog ng oxygen machine
at ang banayad na paghinga ng matanda na nakasandal sa unan. May binabasa si Dr. Luis sa gilid, ngunit nang makita niyang pumasok si Bianca, marahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto nang hindi nagsasalita. Ibinigay niya ang espasyo na kailangan ng dalawa. Nanatiling nakatayo si Bianca sa bungad, tila hindi alam kung lalapit ba o aalis. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kamay, at halatang pinipigilan ang luha. Wala sa kanya ang karaniwang tikas at yabang. Wala ang taas noo at matalas na mata. Ang natira na lang ay isang babaeng nakagawa ng malaking pagkakamali. At ngayon ay kailangan itong harapin ng walang takbuhan. Napansin ni Tatay Ruben ang pagpasok niya. Dahan-dahang dumilat ang matanda at lumingon sa kanya. Hindi na kasing lakas ng dati, ngunit malinaw ang pag-intindi sa tingin nito. Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya kay Bianca, parang naghihintay. Hindi na kayang pigilan ni Bianca ang luha. Lumapit siya sa gilid ng kama at halos hindi makatingala. "Sir, ako po yung nagtaboy sa inyo kanina," simulang sabi niya, halos paos ang boses. "Hindi ko po alam kung paano lalapitan ang isang taong sobra kong nasaktan. Hindi ko po alam kung paano babawi sa ginawa ko." Hindi kumilos si Tatay Ruben, ngunit hindi rin siya umiwas. Nakatingin lang siya, hinihintay ang susunod na sasabihin. "Sir, humihingi po ako ng tawad. Hindi ko po dapat ginawa yon. Hindi ko dapat kayo tinaboy. Hindi ko dapat kayo sinigawan. Hindi ko dapat hinayaan na maghintay kayo ng ganoon kahina. Pasabi-sabi ko noon na protokol ang sinusunod ko. Pero ang totoo, ako ang nagkulang. Ako ang hindi tumingin ng tama. Ako po ang naging mali." Humagulgol si Bianca ng marahan, pilit hinahabol ang hininga. "Nahihiya po ako sa sarili ko. Nahihiya ako sa ospital na pinagsisilbihan ko. Lalo na po sa inyo, dahil kayo pala ang nagbigay ng lugar na ito. Dapat kayo ang unang tinuluvan ko, pero ako pa yung unang nang maliit." Umangat ng bahagya ang kamay ni Tatay Ruben, bagamat mahina at parang naghahanap ng makakapitan. Nang mapansin iyon ni Bianca, mabilis niyang inalalayan ang kamay ng matanda at marahang hinawakan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang hawakan iyon, pero sa sandaling iyon, parang kailangan iyon ng dalawa. "Anak," ani Tatay Ruben sa mahinang tinig, "tumigil ka muna sa pag-iyak. Wala namang masama sa pagkakamali. Ang masama, yung hindi natututo rito. Hindi ako galit sa'yo." Lalong humigpit ang luha ni Bianca. "Sir, hindi po ako sanay na pinapatawad. Lalo na sa ganitong bigat. Hindi ko po alam kung paano tatanggapin." Ngumiti ng mahina si Tatay Ruben. "Alam mo, anak, matagal na akong nabubuhay. Ang dami ko nang nakitang masamang ugali, masamang tao, masamang pangyayari. Pero ang pinakamagandang aral na natutunan ko, ang kabaitan hindi dapat ginaganti ng galit. Hindi mo ginagawang masama ang isa pang masama. Dapat kabaitan ang isinasagot para mabago ang puso ng tao." Napayuko si Bianca, hindi dahil nahihiya lamang, kundi dahil ngayon lang may taong nagpatawad sa kanya ng ganito kalalim. Hindi niya naramdaman ang pangmamaliit. Hindi niya naramdaman ang galit. Ni anino ng poot ay wala kay Tatay Ruben. Isang kabutihang halos hindi niya masikmura. "Sir, pangako po, magbabago ako. Hindi ko po ito sasayangin. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na hahayaang mangyari ito sa kahit sinong pasyente. Pangako po." Hinaplos ni Tatay Ruben ang likod ng kamay niya, isang maliit ngunit napakalalim na kilos ng pagpapatawad. "Mabuti yan, anak. Hindi ko kailangan ng kahit anong formal na salita. Ang kailangan ko lang, maging mabuti ka sa susunod. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong dadating dito. Para sa mga mahihinang tulad ko." Sa sandaling iyon, parang huminga ng mas maluwag si Bianca. Ilang taon siyang naging masungit, naging mataas ang tingin sa sarili, naging barado ang puso sa mga pasyente. Pero ngayon, sa isang tao na hindi naman kailanman humingi ng espesyal na pagtrato, siya natuto ng tunay na kahulugan ng pagiging nurse.
Tahimik lang silang dalawa ng ilang sandali. Si Tatay Ruben ay nakapikit muli, may maliit na ngiti sa pisngi. Si Bianca naman ay tahimik na nagpunas ng luha at isang beses pa, mahina ngunit buo ang boses na nagsabing, "Salamat po sir sa pagkakataong binigay niyong magbago ako." At sa labas ng pintuan, nakatayo si Dr. Luis at Miss Clarice. Parehong saksi sa isang tagpong hindi nila inaasahan. Isang tagpong hindi tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagpapatawad at pagbabago. At nagsisimula pa lang ang epekto nito. Sapagkat ang araw na iyon ay magpapaikot sa imahe ng buong ospital at sa katauhan ni Bianca na sa wakas natutong maging tunay na lingkod ng tao. Nang makaalis na si Bianca mula sa kwarto, naiwan si Tatay Ruben na nakapikit, ngunit may banayad na ngiti sa kanyang muka. Halatang napagod siya sa naging pag-uusap, ngunit mas magaan ang paghinga niya kaysa kanina. Sa labas ng pinto, sina Dr. Luis at Miss Clarice ay nag-usap ng pabulong. Parehong ramdam ang bigat na mga pangyayari, ngunit nabawasan na rin ang tensyon dahil nakita nila ang naging mahinahong pakikipag-usap ni Tatay Ruben kay Bianca. Sa puntong iyon, napatunayan nila ang kabaitan ng matanda at mas lalo silang humanga sa pagiging mapagpatawad nito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Dr. Luis sa loob upang tingnan ang kondisyon ni Tatay Ruben. Kumalma na ang paghinga ng matanda, ngunit hindi pa ring stable ang heart rhythm niya. Kailangan pa niyang manatili sa ospital ng ilang araw para sa patuloy na gamutan. Maingat na inadjust ng doktor ang oxygen level at sinigurong komportable ang posisyon nito sa kama. "Tay, kung may nararamdaman po kayong bigat o kirot, sabihin niyo lang po agad, ha? Hindi niyo po kailangang tiisin." Ang tugon ni Tatay Ruben ay isang mahinang tango. "Anak, sa tanda ko na ito, sanay na ako sa sakit. Pero salamat dahil hindi niyo ako pinapabayaan." Sa sandaling iyon, parang may nabukas na pinto sa loob ni Dr. Luis. Simula ng araw na iyon, hindi na lamang siya basta doktor na tumitiyak sa kondisyon ng isang pasyente. Naramdaman niyang mas malalim ang koneksyon niya kay Tatay Ruben. Parang may responsibilidad siyang higit pa sa inaasahan ng trabaho niya. Para bang hindi lang niyang itinuturing na pasyente ang matanda, kundi isang mahalagang tao na dapat igalang, ingatan at pahalagahan. Habang nagpapatuloy ang pag-aasikaso ni Dr. Luis, biglang dumating ang dalawang board members ng ospital na nakatanggap ng tawag mula mismo kay Miss Clarice. Pagpasok nila sa kwarto, halos sabay silang huminto. Parehong nanlaki ang mata nila at natulala nang makita ang matandang nakahiga. "Sir Ruben, kayo nga po ba?" Ang isa pa ay halos natakpan ang bibig sa gulat. "Ilang taon na po kayong hindi nagpapakita. Akala namin nasa probinsya na kayo at hindi na babalik dito." Napangiti si Tatay Ruben. "Mabagal, ngunit totoo. Nawala lang ako ng ilang taon, anak. Hindi ko naman iniwan ang ospital. Gusto ko lang malaman kung paano na kayo, kung paano na ang itinayong lugar na ito." Nagkatinginan ang dalawang board members at mahina silang napahinga. Halata ang hiya at pangamba. "Alam niyo po bang maraming staff ang nagulat nang malaman naming nandito kayo? Pasensya na po kung may hindi maganda ang nangyari kanina. Hindi po namin alam na papasok kayo nang hindi nagsasabi." Umiling si Tatay Ruben, talagang mapayapa ang puso. "Hindi niyo kailangan humingi ng tawad sa akin. Ayoko kasing bigyan ng abala ang kahit sino. Ang gusto ko lang, makita na naaabot ng ospital ang layunin nito, tumulong sa mahihirap at mahihina. Kung ano-ano pa ang mga eksenang nangyari kanina, hayaan na natin iyon. Bahagi iyon ng araw-araw ng ospital. Ngunit hindi niya binanggit ang detalye ng kanyang pagtaboy, hindi dahil ayaw niyang malaman iyon ng mga board, kundi dahil ayaw niyang ikasira ng kahit sinong tao.
Ngunit may mga matang nakamasid mula sa likod ng pinto. Ilang staff, interns, at mga nurse ang hindi mapigilang sumilip. Hindi para makigulo, kundi dahil hindi nila maintindihan kung paano napapanatili ng matanda ang ganoong kabaitang espiritu kahit pagkatapos ng nangyari. Para bang hindi kayang saluhin ng utak nila kung paano nagagawa ng isang inaapi na magpatawad ng ganoong kadali. Lumapit si Miss Clarice at sa harap ng lahat, nagsalita siya. Sir Ruben, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na simula ngayon, personal akong tututok sa inyong pangangalaga. Kung mayroon man pong kailangan o anumang utos, sabihin niyo lang po sa amin. Ang ospital na ito ay utang namin sa inyo, kaya sisiguraduhin naming maayos ang lahat para sa inyo. Ngumiti si Tatay Ruben ng malambing. Anak, hindi ko kailangan ng espesyal. Huwag mong hiwalay-hilayin ang serbisyo para sa akin. Ayaw ko yon. Isa lang akong pasyente na may iniindang sakit. Kung may ibang mas nangangailangan, unahin niyo sila. Hindi ako pumunta dito para agawan sila ng atensyon. Natahimik ang buong kwarto. Sa boses ng matanda, walang yabang, walang pasaring, walang ipinapakitang galit. Wala ring bakas ng pagiging may-ari. Parang isa lamang siyang ordinaryong tao na kahit mayroong itong malaking kontribusyon sa ospital, ayaw magnasa ng higit na pag-aalaga. At iyon ang mas nagpatunaw ng puso ng lahat. Habang nag-uusap sila, napansin ni Dr. Luis ang isang maliit na wallet sa gilid ng kama. May lumang litrato sa loob, isang lumang ospital sa panahon ng konstruksyon, at isang batang Dr. Luis ang kasama ng isang mas batang Ruben Alcantara. Tila napahinto ang doktor. Tay, kayo po ang kasama ko rito? Bata pa ako nito. Hindi ko alam na kayo pala yung nagbigay ng pondo noon sa Community Health Mission na sinamahan ko bilang trainee. Napangiti si Tatay Ruben ng mas malawak. Oo anak, bago ka pa maging doktor, nakita ko na kung paano ka kumilos sa mga pasyente. Kaya alam kong hindi nagkamali ang ospital nang tanggapin ka. Noon pa man, alam kong malayo ang mararating mo. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Dr. Luis ang pag-init ng kanyang mata. Hindi niya inakala na noon pa pala siyang nakikita ng taong itinuturing ngayon ng ospital na haligi. Hindi na inakalang ang tinutulungan niya ngayon ay siya ring ilang taunang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Sa labas ng kwarto, pinunasan ni Bianca ang mga mata niya habang nakikinig mula sa pintuan. At kahit hindi siya pumasok muli, natanim sa puso niya ang aral na hindi kailanman mawawala. Ang kabaitan ng isang tao, lalo ng isang tulad ni Tatay Ruben, ay kayang baguhin ang puso ng kahit sinong matigas. At unti-unti na ring kumakalat ang balita sa buong ospital, hindi ang iskandalo, kundi ang kabutihan ng matanda. At sa mga susunod na sandali, lalawak pa ang katotohanan iyon, sapagkat ang pagdating ng founder ay simula ng mas malalim na pagbabago, hindi lamang sa ospital, kundi sa bawat pusong nakakita ng kanyang kabutihan. Habang patuloy na kumakalat sa buong ospital ang balita tungkol sa tunay na tatauhan ni Tatay Ruben, mas lalo namang lumalalim ang kaba at pag-aalala ng ilang staff, lalo na ng mga nakasaksi sa nangyaring pagtaboy sa kanya. Mula sa mga interns hanggang sa ilang senior nurse, iba-iba ang reaksyon. Mayroong hindi makatingin sa mga pasyente, mayroong tahimik lang at hindi alam kung paano sasalubungin ang araw. Pero ang pinakamabigat ang dala ay si Bianca, na bagamat humarap na kay Tatay Ruben at humingi ng tawad, ay hindi pa ring makuha ang kapayapaan sa sarili. Para bang kahit anong gawin niya ay hindi sapat para burahin ang ginawa niya. Samantala, sa loob ng kwarto ni Tatay Ruben, umaga pa lang ay abala na sina Dr. Luis at Miss Clarice. Pinag-aaralan nila ang medical plan para sa susunod na araw. Kailangan ng consistent monitoring at pag-maintain ng oxygen level, pati na rin ng gamot para sa puso. Tahimik si Tatay Ruben habang pinapakinggan ang paliwanag nila. Kahit may kahinaan pa rin,
Mas maayos na ang kulay sa mukha niya kumpara sa mga nakaraang oras. Sa bawat salita ni Dr. Luis, nakikita niya ang sinseridad at malasakit nito. At sa bawat galaw ng mga intern na tumutulong, ramdam niya ang paghahangad nilang maayos siyang gumaling. Habang umiikot ang mga doktor sa rounds, biglang may kumatok sa pinto. Isang grupo ng mas matatandang staff ang pumasok, mga dating kasamahan ni Tatay Ruben noong nagsisimula pa lang ang ospital. Hindi nila inasahan na makikita pa nila siya. Sir Ruben, matagal na panahon na, sabi ng isang lalaki na halatang pinipigil ang luha. Kahit paano'y nakangiti si Tatay Ruben. Kumusta na kayo, mga anak? Pasensya na't hindi na ako nakapunta rito nitong mga nakaraang taon. Lumapit ang isa pang babae, isa sa mga unang nurse sa ospital, at naglabas ng lumang larawan, a group photo noong unang araw ng pagbubukas ng ospital. Nakatingin dito si Tatay Ruben at napangiti ng mas malalim. Ang dami nang nagbago, sabi niya. Noon, wala pang aircon ang mga kwarto, wala pang modernong gamit, pero ang puso ng ospital pareho pa rin sana. Nagpalitan sila ng kwento, mga alaala ng nakaraan, kung paano tinayo ang maliit na klinikang iyon, kung paano tinulungan ni Tatay Ruben ang mga unang pasyente kahit hindi sila makabayad, kung paano siya nakipag-usap sa mga volunteers upang mabuo ang unang medical mission. Abang nag-uusap sila, may ilang nurse at intern sa hallway na abot-abot ang pakikinig. Hindi nila akalain na ang tahimik at payak na matanda ay ang mismong haligi ng ospital na kanilang pinagsisilbihan araw-araw. Nang makaalis na ang dating staff, tinawag ni Miss Clarice ang ilang department heads para sa isang emergency meeting. Dinala nila ang isang dokumentong naglalaman ng founding mission ng ospital. Isang sulat na gawa mismo ni Tatay Ruben noon pang itinatayo ang ospital. Sa sulat na iyon nakasaad, ang mga pader na ito ay itinayo hindi para sa mayayaman lamang, kundi para sa lahat. Ang puso ng ospital na ito ay serbisyo, hindi kita. At ang layunin nito ay magligtas, hindi mamili. Habang binabasa ito ni Miss Clarice na puno ng katahimikan ang buong conference room. Wala ni isang department head ang nakapagsalita. Maraming napahiya sa sarili nila dahil sa mga nagdaang taon, unti-unting lumihis ang ospital sa orihinal na misyon nito. Mas pinahalagahan ang VIP wing, mas pinababa ang pondo para sa charity ward, at mas naging higpit sa mga pasyenteng walang pambayad. At ngayon, naroon mismo ang taong nagtatag ng ospital, nakaratay sa kama, at nakakita ng hindi magandang pagtrato mula sa staff. Pagbalik nila sa kwarto ni Tatay Ruben, napansin nilang nakatulog ito, ngunit mahimbing. Nakaayos ng maigi ang kumot, may banayad na hangin mula sa aircon, at may maliit na lampara sa tabi ng kama. Pinanood siya ni Dr. Luis ng ilang sandali at sa isip niya, hindi niya mapigilang isiping, kung hindi ko siya nakita kanina, ano kaya ang nangyari? Isang napakalaking saglit iyon sa buhay niya at hindi niya iyon makakalimutan. Maya-maya, dumating ang isang security guard na halatang kinakabahan. Ma'am Clarice, may ilang taong gustong makausap kayo. Mukhang board members po ng Long-Term Foundation. Nang lumabas si Miss Clarice, nakita niya ang tatlong matataas na personalidad, mga naging kaibigan ni Tatay Ruben at donors ng ospital. Halatang nag-aalala ang mga ito. Nagtataka kung bakit biglang napabalik ang dating founder sa isang urgency na walang nakakaalam. Nang magsalita ang pinakamatanda sa kanila, napakunot ang noo ni Miss Clarice. Clarice, bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit niya kinailangang dumaan sa ganyan? Anong nangyari at nag-iba ang sistema ng ospital? Halos matuyuan ng dugo si Miss Clarice. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi madali ang pag-ako ng pagkukulang, lalo na kapag nanggaling ito sa loob mismo ng ospital,
na pinoprotektahan niya. Pero sa halip na iwasan, huminga siya ng malalim. May nagkulang sa sistema namin. May nagkulang sa pagtingin sa pasyente. At oo, may nagkulang sa pamumuno ko. Nagkatinginan ang mga board members, ngunit hindi sila nagsalita. Hindi pa nila alam ang buong detalye. Ngunit bago pa man buksan ni Miss Clarice ang buong kwento, lumabas si Dr. Luis mula sa kwarto at marahang nagsabi, "Gising na po si Sir Ruben. Kung gusto niyo siyang makita, pwede na po." Pagpasok nila sa kwarto, naroon ang matanda na nakahawak sa maliit na notebook. Nagsusulat ng ilang salita gamit ang nanginginig na kamay. Nang makita sila, mumiti siya. "Akala ko hindi ko na kayo makikita. Ang dami ko palang dapat balikan dito." At kahit anong tensyon ang dala ng mga nasa paligid, sapat ang isang tingin mula kay Tatay Ruben para maibsan iyon. Sapagkat sa presensya niya, parang may bumabalik na layunin ang ospital, ang layuning matagal nang nalilihis. At habang nakikinig ang lahat, unti-unti nang nahuhubog ang isang desisyon. Hindi na muling dapat maulit ang nangyaring pagwawalang bahala. At ang pagbabagong iyon ay magsisimula hindi sa policies, hindi sa meeting, hindi sa memo, kundi sa mismong kwarto kung saan nakahiga ang matandang nagtatag ng kanilang tahanan ng pagpapagaling. Tahimik ang buong ospital sa mga sumunod na oras. Hindi dahil walang ginagawa ang mga staff, kundi dahil ang bawat hakbang nila ay may halong pag-iingat. Parang ayaw nilang makalikha ng kahit anong ingay na magdudulot ng dagdag na bigat sa sitwasyon. Sa hallway kung saan matatagpuan ang kwarto ni Tatay Ruben, ramdam ang kakaibang respeto at pag-aalala. Kahit ang mga doktor at nurse na hindi pa nakikita ang founder ay tumahimik tuwing dadaan doon, para bang may nararamdaman silang bigat ng presensya ng isang taong mahalaga. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Tatay Ruben. Bahagyang nakataas ang kama at hawak pa rin ang maliit na notebook na kanina pa niya sinusulatan. Hindi malinaw kung listahan iyon, alaala o simpleng paglalabas ng iniisip, ngunit halatang may mga salita siyang gustong maitala bago man lang lumipas ang araw. Nasa gilid niya si Dr. Luis, tahimik na sinusuri ang vitals habang tinitiyak na stable ang kondisyon. Sa isang banda, naroon si Miss Clarice, nakaupo ngunit halatang may sinusuring iniisip na mas malaki kaysa sa anumang administrativing concern. "Si Ruben, baka po gusto niyong magpahinga muna," mahina ngunit magiliw na sabi ni Dr. Luis. "Baka po mapagod kayo sa pagsusulat." Napangiti ang matanda, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa naalala. "Anak, kapag kasing tanda ko na, mahirap magpahinga nang hindi sinasabi ang nasa puso. Minsan mas nakapapagod ang hindi pagbitaw ng mga salitang mabigat." Nagkatinginan sina Dr. Luis at Miss Clarice. Sa likod ng mga salitang iyon ay may kirot, may presensya ng katotohanan na hindi nila gustong isipin, na ang matanda ay maaaring hindi na ganon katibay. Ngunit hindi rin nila kayang sabihin iyon ng tahasan. Kaya nagpatuloy lang sila sa pagbabantay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang maliit na grupo ng staff mula sa iba't ibang department. Ang ilan ay kilala ni Tatay Ruben mula noon, ang iba ay gusto lang pasalamatan siya sa katauhan niya. Huminto sila sa harap ng kama, tila nahihiya pa kung dapat ba silang magsalita. Minitian sila ng matanda at marahang sinabing, "Halina kayo. Huwag kayong mahiya, hindi naman ako masungit." Lumapit ang isang senior nurse na halos kaedad na rin ni Tatay Ruben. "Sir, matagal ko na pong gustong sabihin to. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang posisyon ko ngayon. Noong panahong tinutulungan niyo kami, bata pa ako. Hindi ko to nakalimutan." Bahagyang natawa si Tatay Ruben. "Anak, napakabait mo naman. Ginawa ko lang naman ang kaya kong gawin noon. Ang pag-aalaga, hindi iyon dapat nalilimutan, hindi ba?" Sumunod ang ilang staff, isa-isa silang nagbigay ng pasasalamat. May umiiyak, may humihingi ng tawad na hindi nila nakilala agad ang founder.
at may mga nagsasabing babaguhin nila ang kanilang pakikitungo sa mga pasyente. Habang nagsasalipa sila, tahimik lang na nakikinig si Tatay Ruben. Kahit kailan ay hindi siya naghanap ng parangal. Pero ngayon, ramdam niyang may kabuluhan pa pala ang mga nagawa niya kahit lumipas na ang mga taon. Nang makaalis na ang staff, itinuloy ni Miss Clarice ang isang usapang matagal na niyang gustong simulan. Sir Ruben, mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo. Hindi ito madali para sa akin, pero kailangan niyo pong malaman. Napatingin ang matanda, nakikinig ng buong puso. Sir, sa mga nagdaang taon, medyo lumihis na kami sa orihinal ninyong layunin. Mas dumami po ang focus sa VIP wing. Mas lumiit ang pondo ng charity ward. Marami pong protocols ang naging mas mahigpit sa mahihirap. At ngayong nakita ko ang nangyari kanina, hindi ko na po kayang lumingon pa. Hindi nagsalita si Tatay Ruben agad. Tila pinag-iisipan niya ng malalim ang bawat salita. Hindi niya ipinakita ang galit. Ang nakita lamang ni na Dr. Luis ay kalungkutan. Hindi dahil sa ospital, kundi dahil sa realidad na nag-iba ang puso ng institusyon na pinangarap niyang maging tahanan ng mga nangangailangan. Anak, sabi niya sa malambing ngunit mabigat na tono, ang ospital na ito, hindi ko ito itinayo para sa pera. Hindi ko ito itinayo para sa mga taong may kakayahang magbayad. Ginawa ko ito para sa mga tulad kong walang-wala minsan. Para kusang lumapit ang mga tao para magpagamot, hindi para matakot. Para sana walang mauubos na bata, walang inang mawawalan ng pag-asa, walang mapandang tulad ko na itataboy dahil lang sa itsura. Napaiyak si Miss Clarice. Dr. Man si Luis, ramdam niya rin ang bigat ng salita. Hindi iyon sermon, iyon ay hinaing ng isang taong naniniwala pa rin sa kabutihan kahit paulit-ulit siyang nasasaktan. Sir, pangako ko po, simula ngayon, ibabalik namin ang orihinal na misyon. Ipapasauli namin ang pondo ng charity ward. Ire-review naming lahat ng protocols. Hindi po namin hahayaang ulitin ng kahit sinong nurse o staff ang naranasan nyo. Ito po ang pangako ko bilang administrator. Napangiti muli si Tatay Ruben, mahina ngunit puno ng kapayapaan. Anak, hindi ko kailangan ng pangako. Ang kailangan ko lang ay makita kayong nagtatrabaho ng may puso. Gawin niyo iyon at sapat na. Sa labas ng pinto, nakikinig si Bianca, halos hindi gumagalaw. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Hindi lang siya humarap sa pagkakamali. Ngayon, bahagi na siya ng pagbabago. At habang pinapanood ni Dr. Luis ang lahat ng nangyayari, alam niyang hindi lang ito tungkol sa isang pasyente. Ito ay usapang magpapabago sa ospital, usapang maaaring maging simula ng bagong kultura. Isang pagbabalik sa tunay na layunin ng pag-aalaga. At sa gitna ng katahimikan, habang humihinga ng dahan-dahan si Tatay Ruben, nagtatagpo ang mga mata nila ni Dr. Luis. Sa maiksing tinginan, malinaw ang mensahe. Ang laban para sa ospital na ito ay hindi pa tapos. Ngunit sa wakas, nagsisimula nang bumalik ang puso nitong matagal nang naliligaw. Maagang-maagang kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, abala na ang buong ospital. Ngunit iba ang atmosfera ngayon, mas tahimik, mas magaan, at mas may pag-iingat ang bawat galaw. Parang may hindi nakikitang presensya na nagpapaalala sa lahat na maging mas maingat, mas mabuti, at mas tunay sa kanilang serbisyo. Sa hallway papunta sa kwarto ni Tatay Ruben, may mga nurse na nagsasaluhan ng mahinang usapan tungkol sa plano nilang gawing mas maayos ang pagtrato sa bawat pasyente. Nakita nila ang epekto ng isang maling asal at ngayon ay parang nagising ang buong ospital sa katotohanang matagal na nilang nakakalimutang puso ng kanilang propesyon. Sa loob naman ng kwarto, nakaupo si Dr. Luis sa gilid ng kama, tinitingnan ang chart at ang mga pagbabago sa vital signs ni Tatay Ruben. Kahit paano'y gumaganda na ang readings, pero hindi pa ring stable.
Mahina pa rin ang katawan ng matanda pero mas malinaw ang kanyang paghinga at mas maaliwalas ang ekspresyon ng mukha. Nang dumilat si Tatay Ruben, agad siyang tinanguan ni Dr. Luis at ngumiti ng magaan. Magandang umaga po, Tay. Mukhang mas maayos po ang tulog ninyo ngayon. Tumango ang matanda bagamat mabagal. Oo anak, siguro dahil ang gaan ng pakiramdam ko kagabi. Para akong nabawasan ng dinadala. Habang nag-uusap sila, dumating si Miss Clarice kasama ang iba pang department heads. May dala silang isang folder na nakasilid ang ilang dokumento. Nang makita ni Tatay Ruben na medyo seryoso ang mga ekspresyon nila, inunahan niya na kaagad ng ngiti at mahinang biro. Aba, ang aga naman ninyong lahat? Akala ko'y bigla akong magkakaroon ng board meeting habang nakahiga. Napangiti ang lahat, medyo nakahinga ng maluwag. Ngunit agad ding bumalik sa seryoso ang ekspresyon ni Miss Clarice. Sir Ruben, may kailangan po kaming ipakita sa inyo. Sinubukan naming ayusin kagabi ang mga dokumentong matagal nang nakatenga. Gusto po naming ipaalam sa inyo na simula ngayon, ibabalik namin ang orihinal na misyon ng ospital. Ibabalik namin ang malaking porsyento ng pondo sa charity ward. Magpapatupad kami ng bagong training para sa mga nurse at staff. At ang pinakamahalaga, tuturuan namin silang muli kung paano tratuhin ang pasyente ng may dignidad, mayaman man o mahirap. Natahimik si Tatay Ruben. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga matang nangungusap ng pagod ay biglang lumiwanag kahit kaunti. Inilapit ni Miss Clarice ang folder at ipinakita ang revised plan. Include ang pagtaas ng budget para sa mahihirap, rebisyon ng protocols upang hindi na mauuna ang VIP sa lahat ng pagkakataon, at mandatory training sa compassion care. Sir, hindi po naming magagawang alisin ang mga pagkakamali na nagawa sa inyo. Pero sana po, hayaan ninyong itama namin ang direksyon ng ospital. Marahang pumikit si Tatay Ruben at nang dumilat siya, may bakas ng luha sa gilid ng mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Alam kong kaya niyong gawin yan, anak. Kahit noon pa, alam kong may puso ang ospital na ito. Naliligaw lang minsan. Natural lang yan sa tao. Ang mahalaga, marunong kayong bumalik. Tinanguan siya ni Miss Clarice, halatang nabunutan ng tinik. Isa-isa ring tumango ang department heads bilang tanda ng kanilang pangako. Hindi iyon basta pangakong binibigkas ng walang laman. Ramdam sa boses nila ang determinasyon. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, lumapit mula sa labas si Bianca. Hindi siya pumasok. Ngunit pinanood niya mula sa may pinto ang nangyayari. Nakita niyang binabasa ng founder ang plano ng pagbabagong sila ring staff ang makikinabang sa hinaharap. Napahawak siya sa dibdib niya, para bang pinipilit niyang pigilan ang pag-iyak. Napakalalim ng tama sa kanya ng gabing iyon, at ngayon nakikita niya ang simula ng pagbabago at gusto niyang maging bahagi nito. Sa gitna ng tahimik na pag-uusap ng mga nasa kwarto, biglang nagtanong si Tatay Ruben. Clarice, may isang bagay lang akong nais itanong. May mga training ba na makakatulong para sa mga tulad ni Bianca? Halatang nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na babanggitin pa ni Tatay Ruben ang pangalan ng nurse na nagkamali sa kanya. Ngunit hindi hiningi ng matanda ang parusa. Ang hiningi niya ay pag-aaral, paghubog at oportunidad para magbago. Biglang lumingon si Bianca at napaluha ng tuluyan. Hindi siya makapaniwala na ang taong sinaktan niya nang hindi niya sinasadya ay nag-iisip pa ng paraan upang matulungan siya. Hindi siya makalapit, nahihiya pero unti-unti siyang nag-ipon ng lakas ng loob. Pumasok siya ng marahan, nakayuko at boses na halos hindi marinig. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo nabigyan ng kahit anong kabutihan para isipin niyo ako. Ngumiti si Tatay Ruben at umiling ng marahan. Anak, ang pagkakamali ay hindi binibigyan ng parusa
kung ang puso ay handang magbago. Hindi ko kailangan ng kabutihan mula sa iyo para bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Ang kailangan ko lang, makita kang gumagawa ng tama pagkatapos mong makita ang mali. Nagsitanguan sina Dr. Luis at Miss Clarice. Iyon ang puso ng taong nagtatag ng ospital. Hindi paghihiganti, kundi pagpapatawad. Sa sumunod na oras, nagpalabas ng memo si Miss Clarice. Simula sa araw na iyon, all staff ay sasailalim sa empathy training. Walang exempted. Lahat ay muling pag-aaralan ang kahalagahan ng malasakit. Kahit ang mga doktor, kahit ang mga senior staff. Lahat. At habang nakaupo si Tatay Ruben, pinagmamasdan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ramdam niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon, pag-asa. Hindi dahil kilala siya, hindi dahil founder siya, kundi dahil nakita niya na kaya pang bumalik sa tama kahit gaano kalayo ang nalihis. Sa wakas, nagbubunga na ang kabutihang matagal na niyang itinanim. At nagsisimula ng umusbong ang isang panibagong kultura. Isang kulturang hindi nakabatay sa kayamanan, posisyon o itsura, kundi sa malasakit. At sa katahimikan ng silid, habang inaayos ni Dr. Luis ang kumot sa ibabaw ng matanda, dumulas ang maliit na ngiti sa labi ni Tatay Ruben. Oo anak, bumabalik na ang puso ng ospital at hindi ko kailangan ng kahit ano pang gantimpala. Sapat na ang makita kong nagising ang kabutihan ninyo.